Overnight po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan po natin itong plano ni Kiko Barsaga na magsampa ng impeachment case laban po kay PBBM. In fact, pinakita niya po yan sa internet. Ito. Crocodile Farm. Absent ulit ang mga buhaya, nagbakasyon na. At may surprise ulit ako sa inyo. Ano kaya pakiramdam ng mga kongresista diyan, ano? Na nakakahalubilo niya diyan, tapos ang tawag niya sa kanila mga buhaya. Tapos ang tawag niya diyan ay Crocodile Farm. 'Di ba? Ano siya diyan, caretaker? O isa sa mga species no ng mga buhaya diyan. Oh, yun nga lang praning. Nako, Kiko. It is the Marcos impeachment complaint. Amyaw. So under the grounds of betrayal of public trust, I am... Okay, under the ground of betrayal of public trust. Yung betrayal of public trust na yan, ang sinusundan niya kasi rito, yung sinasabi ng Korte Suprema na doon sa Sara impeachment, di ba? Na sa Executive Department, ang maaari lamang na gamitin na ground ay ang betrayal of public trust. Yan. Kaya ito yung kanyang ginagamit, betrayal of public trust. Pero so far, hindi pa niya naisasampa ito. Hindi ko nga maintindihan kung bakit Pero I dare him to file this immediately, ASAP. Pag hindi niya to nagawa, talagang may saltik siya. Filing an impeachment for President Marcos. And hopefully, Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in the flood control anomalies. Bye-bye, Marcos! Bye-bye, Marcos! Welcome back. Okay. So yan yung pinaplano nga niya na pagsasampa ng impeachment case po laban kay PBBM. Okay. Ngayon, bakit ko naman hinahamon si Okix na i-file niya na kaagad ang kanyang impeachment complaint? Ito kung talagang matapang siya i-file niya. Ako naniniwala ako na alam niya ang ginagawa niya. Dahil kung hindi, mukha siyang tanga. Bakit? Pag final niya yan, ito po yung magiging epekto. Automatically triggered. Base rin sa Korte Suprema yung bagong ruling nila, di ba? Automatically triggered na dyan yung 1-year bar rule. So ibig sabihin, wala nang makakapagsampa ng impeachment complaint. Nagbabalak pa naman din itong Dugue Youth Party List, Duterte Youth Party List na magsampa ng impeachment laban kay PBBM. Yung naunang attempt nila, wrong timing sila kasi walang pasok noon ang Kongreso nung nagpunta sila, di ba? Pero ngayon, medyo wala yata silang budget pamasahe. Pero baka magsampa rin yun. Tapos, ito pa. Dadaan yan, dadaan yan sa committee. Kailangan ng dumaan Lahat na impeachment ngayon, kailangan ng dumaan sa committee. Hindi na ho po pwede yung hindi na uubra yung fast track, yung railroad na katulad nung nangyari kay ERAP at ditong kay Sara, hindi na po pwede. Kasi kinakailangan mabibigyan ng pagkakataon ang ini-impeach na makasagot. Yun. Ako, tingin ko, hindi nila makukuha yung sapat na bilang para mag-railroad. And again, wala na yun malabo na yun base sa ruling ng Korte Suprema. Ngayon, pipilitin nila yan na maipasok yan pagdating doon sa Senate. Pero tingin ko lang dyan, pagdating, maaring ito po ay sa committee level, titignan kasi dyan, is it sufficient in form? Diba? And sufficient in substance. Yung pinaka-content nito. Itignan yan. Ngayon, kung ito panapanakot lang, patay. Ang resulta nito, parang binigyan niya ng immunity si PBBM, nakatulong pa siya para makahinga yung mama ng 1 taon mula sa banta ng impeachment. Diba? Tapos ito ngayon, kapag hindi yan nakalusot dyan sa House,
sa committee level, halimbawa sa committee level, ang magiging tanong po kasi diyan ganito. Hindi ba dapat, nasa negative form kasi madalas ng tanong diyan eh. Hindi ba dapat ma-impeach si President Bongbong Marcos? Ganon. So kapag nanalo dun sa committee level ng yes, no, pasado, hindi siya dapat ma-impeach. Akyat ngayon ito doon sa plenary. Pagdating doon sa plenary, ilang araw yan, pagbobotohan nila yan. So ngayon, tong kabuuan na ito, malamang sa malamang ang gagawin ng mga yan, ano nila yan, hindi makalusot. Diba? Pag hindi nakalusot doon, sasabihin ni Kiko, binayaran ni BBM yung mga kongresista. Saan galing ang pondo? Unprogrammed funds. Unprogrammed appropriations. Ay, nako po. Yan ang plano nito. Okay, so itong lumabas na to kahapon, it's a satire. Ginamit pa yung sabi na, ewan ko sinong galit sa kanya naglabas diyan. Na 1 vote lang daw. And then 370 nag-no. Philippine plenary session of Philippine Congress. Hindi nagbobotohan agad-agad ng ganyan. Okay? Ay, nako. Masyado lang, nagtaka nga ako, hindi niya na-file eh. Dala-dala niya nakahapon. Palagay ko may humarang sa kanya dahil nga, kaya nga diniscuss ko na ngayon, kaya tingin ko may humarang at alam niya na kung ano magiging epekto nito. So, iniwasan din niya na magkaroon ng 1-year bar rule. I mean, matrigger, magkaroon ng 1-year immunity from impeachment si PBBM. Okay? Tanong ni attorney, hindi ba pwedeng palayasin na yan dyan sa HOR na nakakatakot? Depende ho. Kasi meron namang kasong isinampa yung mga kagaya niya related dun sa kanyang hindi magandang pag-uugali. Diba? Ngayon, may nakafile na sa kanya dyan sa Ethics Committee. Tingin ko po pwede naman po dahil kung undesirable naman na yung ginagawa, nakakasira na sa day-to-day business ng Kongreso, hindi na siya deserving na manatili pa doon sa House of Representatives. And after all, napakalaki ng problema ng kanilang probinsya. Nung kanilang bayan, yung Dasmariñas. Diba? May problema sila rin sa mga pagbaha din. Kung sa House, nanggugulo lang siya, di mainam pa, palagay ko, dapat tutukan niya yun, tumulong siya sa nanay niya at mga kapatid niyang konsehal, tutukan nila yung problema nila doon sa baha. Baka may flood control issue rin sila, di ba? Dahil yung mga kontrata na ganyan, talamak yan sa mahabang panahon.